Good morning! Ayos na ayos ang lolo nyo. Dahil today is the day na pupunta tayong Macau. So, ito yung aking bagahe. Yung sabi ko sa inyo na pagkakasyahin ko lahat dito. Unfortunately, kasya siyang lahat pero lumalagpas ng 7 kilos. So, kinailangan ko magdagdag ng isa pang bag. Ito. So, kung nag-purchase na lang ako ng check-in baggage, actually, up to 20 kilos siya. 5 kilos lang to. Pero walang magagawa eh. Ganun talaga. So, pabalik. Ganun din. Pero, naisip ko baka may mga pasalubong na mabili. Kaya, okay na din. So, yan. Nandito na ako sa airport. Hintay ko lang si mama. Pero baka sa loob ko na lang siya hintayin kasi medyo mainit. So, pumasok na lang ako sa loob kasi aircon dito. Init sa labas. Wala masyadong tao. Oo. Dito na sa mama. Ayan. May baon pa siyang mais. Lagi naman eh. Lagi ka walang tulog. Hindi kasi ito si Trixie. Ayan, dami rin dala ni mama. Buti na lang, nag-ano ko ng check-in baggage. Kung hindi, mas mahal pag dito eh. Mas mura pag bago yung flight. Ayan, nakapila na kami sa immigration. Pero sa senior kami nakapila. Kasi senior si mama. Ayan, late lunch. Mag-aalas 2 na ata. Tama ba? Oo, 2:06 na nga. Si mama chicken with rice. Sa akin ano lang, Jamaican patty na cheesy tuna at buko juice. Ayan, nasa gate na kami. Naghihintay na lang ang boarding. Pero matagal pa. Mga 4:15 pa. Ano pa lang. 2:40. Yung sa I.O. experience ko nga pala, wala naman masyadong tinanong. Siguro dahil kasama ko si mama. Di ba nag-ano pa ako, nagpa-print pa ako ng bank certificate, 300 pesos din. Tapos certificate of earning. Ano ba yung mga kinuha ko? Basta hindi ko nagamit yun. Tinanong lang ko anong work ko. Nasabi kong work from home. Anong company, sabi ko sa Upwork, sabi niya, anong company sa Upwork or anong pangalan sa Upwork. Alam niya yung Upwork, sabi ko, yung Real Self, yun yung pangalan nung pinagtatrabaho kong company sa US yun, Real Self. Ayun, okay na. Tapos kailan daw kami babalik, saang hotel kami, ganun lang. Wala masyadong tanong, kasi nakasama ko si mama, alam na bakasyon lang. Pero siguro kung ako lang mag-isa, mas maraming tanong. Pero okay na rin. Kasi kinakabahan ako. Akala ko mamamaya ma-offload. So thank God hindi naman. So magsa-charge muna ako ng phone. Dito sa... Grabe. Naglakad kami ng pagkalayo-layo kasi nilipat yung gate namin. Dito na kami sa baba. From 102 naging 116. Layo lang nilakad namin. Tapos delayed, 4:15 dapat. Boarding na. 4:30 na, hindi pa nagbo-board. Yan, nasa loob na kami ng aeroplano. Kasi hindi kami magkatabi ni mama. Magkatapat lang sa akin. Mukhang walang akong katabi. Yan. Kasi hindi pwedeng basta-basta lumipas. On the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. So, kakain na tayo. Sa akin ay guilt-free sisig. Kay si mama din meron.
sa Macau. May sigarilyo. Dami nag-ios. So, hinintay namin yung aming baggage. So, dito ako sa Money Exchange. Magpapa-exchange muna ako ng dollar. Nakapila kami sa taxi. Masakay ng taxi. Master Hotel? Yeah. Yan, dito na kami sa hotel. Check-in na sa Macau Masters. Yan. So, nandito na kami sa aming room. Medyo madilim lang, hindi ko mahanap yung ibang ilaw. Ito ba? Ayun. Nahanap ko din. So, mag-room tour lang ako ng mabilisan. Ayan, bale, merong dalawang bed. Dalawa rin yung vanity. Isa dito. Tapos isa dito. Ayan. Nandito rin yung parang free coffee. Ayan, may tubig. Kaso ang liit lang. Walang ilaw dito. Anong view natin? Ay, wala tayong view. Nakalagay city view. Walang view. Sabi dun sa binok ko, city view, pero wala namang view. Tapos, sige, mamaya na yung CR pagkatapos ni mama. Medyo ano lang, dito mas makikita nyo ko. Pagdating pa lang sa airport, amoy yosi na. Tapos dito sa room, amoy yosi din. May ilaw ba ito? Ay, wala. Hindi ko alam, mahilig mag-yosi yung mga tao dito. Pahinga lang kami tapos magdi-dinner. Hindi pa kami nagdi-dinner eh. Try natin yung kama. Ayan. So pahinga lang tapos lalabas kami. Maglalakad-lakad lang siguro kami. Kasi ang mahal, alam nyo ba yung taxi? Kung i-convert sa peso mula airport hanggang dito. 750 pesos. 9 kilometers. O diba ang mahal? Gutom na ako. Ito yung banyo. Maliit lang pero may bathtub. Diba? Maliit din yung bathtub. Tapos ito may bidet, nakakatuwa. Nabasa pa nga ako kasi lumalabas dyan tapos nag-i-spray. Ayun. Na-spray ano. Kasi tinignan ko kasi. Tapos yan, meron pang blower, hair dryer. May mga saksakan. Ayan, may mga konti naman ng shampoo tsaka foam bath. Ay, ito pang foam bath. Okay, para sa ano. Ito lang yung toothpaste nila. May dala akong toothbrush pero hindi ng toothpaste. Wow, meron pang ano souvenir na suklay. Ito na yung sabon. Seryoso. Yan. Ang konti naman ng toiletries. At ayun yung mga towels. Yan. 1 PM na. Yung ibang kainan naman 12 midnight pa yung ano, sarado. Sana may makainan kami. Ito, may tawiran. Tatawid kami. Ginaw. Mabibilis naman ang sasakyan. Ha? Ay, oo nga. May ano pa. Oo. Sumakay kami ng taxi, hindi kami maintindihan nung driver. Yung sabi ko Masters Hotel, di niya alam kung saan. May kinontak lang siya para malaman. Yung tawiran nila may stop and go din. So, hinintay lang namin mag-go. Tatawid na kami. Ayan na. Eh, baka naka-diretso na sila kanina. Kaya, o kaya nga, stop na naman.
Duko rin yung iba. Stop na na. Duko rin yung iba. Papuntang 7-Eleven, may madadaan ng cart. Ayan. Pasko na rin sa kanila. Tapos may tubig doon. May nagja-jogging pa nga eh, kahit gabi. Gabi na. Ha? 7-Eleven dito dyan. Ayan, 7-Eleven. Ay, okay. Iba rin yung mga tinda sa 7-Eleven. Ay, pero may Pocari Sweat. Meron din tayo niyan. May ibang klase, drinks. Hindi ko alam kung may makakain ako dito. May iba-ibang pagkain. May parang siomai. May fried rice, vermicelli. Honey flavored chicken wing. Herbs. Roasted. Iba rin yung pagkain nila. Chicken leg pala yun. Parang vegetarian. So, sa dinami-dami nung nakita namin kainan, puro hindi ko maintindihan yung iba. Tapos yung iba, puro may meat. Pero ang dami rin vegetarian restaurant dito. Kailangan ko lang hanapin kung saan sila. Tsaka gabi na rin kasi. So, napadpad kami sa McDonald's. May fish o fillet dito. Sa atin sa Pilipinas, wala na. So, buti na lang dito meron. So, ayan, may fillet o fish. Tapos, large fries. Mainit yung fries. Masarap. Tapos, kakaiba yung drinks nila. Ito, melon soda with cold cocktail. Kakaiba. Walang ganito sa atin. Yun yung nakakatuwa sa ibang bansa. Kasi yung mga McDo, iba rin. Customize sa kanila. Buti nga may fish. Nakakalaman. Sprite kami melon flavor. Gusto mga fruits. Kasi dito na tayo nakarating. Price. Malasa lang ko sabi. Pero ang laki ng price nila. Sa atin, wala nang pileo sa mga. So, may nangis na lang. Lasa. Nakakalula lang yung dami ng price. Sana pwede small para mas mura. Itong isang meal na itong 45 MOP. So yan, tapos na kaming kumain sa McDo. Masarap yung fish fillet. Sarap, pati yung drinks na melon, soda. Ngayon, pupunta kami 7-Eleven para bumili ng tubig. Grabe, napakaginaw. Lamig. Ayun, nakita ko ako na. Parang nasa Baguio. Ano naman sa ugat. So, ganito itsura pag gabi. Ayan na, bo. May Skittles na yogurt flavor. Walang ganito sa atin. Drink ko nga. So, mag-haul lang ako ng mga nabili namin sa 7-Eleven. Gusto ko ito napakamahal. Kinonvert ko sa peso mga 123 to 125. 1.5 liter lang. 125 pesos. Mahal ang tubig dito. So, ito natuwa ako kasi walang ganito sa atin. Or, wala akong nakikita. Hindi ko sure kung wala to. Tapos orange. Kasi, kailangan ko ng fiber. Ayan. Lahat to, 51 MOP na. Ito, 28 eh. Ito, 850 something. Ito, 1850 ate. Okay. Ay, naku. Tapos sa bahay, may bad news pa. Si Paris eh. Nagdadayariya. 3 beses daw malambot yung egg niya. So, bukas dadali ni Paul sa vet. Eh, kasi nung si baby girl, ganun din. Nagpasama ako sa kanya.
sabi ko nga, ano ba yun? Bakit puro ganun yung sakit nila? Baka yung sa tubig? Sabi ko kasi, Tubig yun. aanuhan niya, huhugasang mabuti yung tubigan. Tubig Ewan. yun. Minsan kasi nakikita ko, dumi-dumi ng tubig. Kasi mga yan, dila ng dila kahit madumi. Ay, ayun pa, dila rin ng dila kung saan-saan. Ayun. I-blood test na naman yung kay Bebe Galo, umabot at 1,000. Ang iniwan kong pera, 2,000 lang. So, magji-Gcash na lang. Sana may Gcash yung doktor. Kaya akong orange fork fiber. Wapat ako magkano isa niyan. 7. Bali, ano yun? Mga 60 pesos. Ganyan. 65. Mahal naman talaga yung orange. Doon ako sa tubig ng gulat. Ganyan taong tubig, mga 123 hanggang 125. 125 na natin. 1.5 liters. Importante pa naman ang tubig, tapos ganyan kamahal. Sabi ko nga, paano yung mga nakatira dito? Anong iniinom nila ng tubig sa gripo? Pwede bang inom yung tubig dito sa gripo? Haan? Ha? Yung kausap mo? Sa vlog. Nagbablog ka? Diba? Kung ano may taga Macau sa inyo, saan ba mura bumili yung tubig? Or pwede bang inumin yung tubig sa gripo? Kasi ang mahal. Sa bahay nakaka 5 liters a day siguro ako ng tubig. Kama natin yung orange na 60 plus pesos. Sa Oman lang ako nakakabili ng ganyan kalaki sa Pilipinas. Wala. Ano, orange? Talaga? Wala ba sa atin ito? Sa bagay, pongkan lang nabibili ko. Meron isa sa Divisoria, nakita ko. Tabi ako nun. Ay, hindi, nahulog. Parang suha na ang laki. Basan ko na lang yung kami. Yung isang liha, mamumuha lang kapag subog. Kain mo na ako.